Botas sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar, lumabas ang ilan pa umanong pagkukula ng pulisya at kabilang dyan ang pag-uutos daw sa kasama ni Ito naman, patungkol kay Jemboy naman, ha? Jemboy. Jemboy na sabihin may dala itong baril at droga. Nakatutok si Sandra Ginaldo. Lupit, no? Yung kasama ni Jemboy, tinakot na meron silang sabihin na si Jemboy ay may hawak na droga. Talagang tanim. Humarap sa pagdinig sa Senado ang kaibigan ni Jemboy Baltazar na huli niyang kasama bago mapatay ng mga pulis na votas sa maling akala noong August 2. Sa pamamagitan ng video conferencing, sinabi nito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naglilinis sila ng bangka ng paputukan ng mga pulis. Nang mahulog daw si Jemboy sa tubig, nagpatuloy umano ang pagpapaputok ng mga pulis. Kwento pa ng menor de edad na kaibigan ni Jemboy, nang dalhin daw siya sa presinto. Pinuntok ko nila sa mga tagiliran ko po. Okay. Ito yan, ha? Nakasakay sila sa bangka nung pinaputukan sila. Tapos nung nalaglag si Jemboy, tuloy-tuloy pinutukan. Ito po yung kwento para doon sa mga hindi nakakaalam. Doon sa napatay na kabataan na binatilyo na mistaken identity. Hindi naman pala yun ang kanilang gustong hulihin. Sinasabi. Bakit agad puputukan? Pinutukan pa lang sa bangka na. Hanggang sa malaglag, pinagpuputukan pa raw. Tapos, itong kasama ni Jemboy, eto na nga. Pinagsusuntok. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Oo. Ilang beses ka sinuntok? Yung beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Yung beses lang po, pero malalakas po yung suntok. 3 beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Pinahilera ni Committee Chairman Senador Bato de la Rosa ang 6 sa 19 na pulis na kasama sa operasyon para maituro ang nanakit sa kanya. Wala po dyan, ma'am. Wala. Wala po. Sinong maliit sa inyo? May bigote po siya. May Maliit bigote. at may bigote. Pinaline up, parang pinaline up yung ano. Parang police line up eh. Oh. Mga pulis, ang pinulis line up. Parang show up eh, no? Oh, ay. Oh. Pero wala doon. Wala doon yung nanuntok. Wala po ni Captain Carpio. Itinanggi naman ito ni Police Captain Mark Joseph Carpio, ang team leader ng mga pulis. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Hey, asset. Wala rin po akong asset sir. Sinabi rin ng testigo na pinasasabi umano sa kanya ni Carpio na merong dalang droga at baril si Jemboy. Binago rin umano na investigador ang kwentong nilalaman ng affidavit na pinapirmahan sa kanya. Itinanggi ng mga sangkot na pulis ang mga paratang na ito. Nag-init naman ang ulo ng ilang senador nang lumabas sa pagdinig na walang video mula sa body-worn camera na suot ng isang pulis sa operasyon dahil hindi umano ito napindot para makapag-record. Ang ano lang sa amin, sir, ang binigay sa amin na naka-on lang po. Hindi mo pinindot. Hindi ko na po napindot, sir. Hindi ko alam kung matatawa ako dito sa mga pulis na ito o magagalit o maiinis. Hindi ko alam. Nagkaroon sila ng pagbaril at paghabol sa isang di umanong akusado, hindi na-on yung camera. Yung kanilang body camera hindi na-on or hindi napindot. May wala atang training yan, Attorney Tulfo. Ilan ba ang body camera nila? Iisa lang? O kung lahat sila ay naka-body camera, lahat sila hindi nakapindot? At kung iisa lang, wala man lang nagpaalala sa kanya na obligasyon nila na bago sila mag-conduct ng ganitong activity, dapat naka-ready yung kanilang camera? Kung bagat sa isang vlogger, pupunta ka sa isa-isang sitwasyon na wala kang camera, abay mali yun. Dapat ganyan din po ang attitude ng isang pulis. Pag ikaw ay merong ganitong inyong gagawin, dapat automatic ang camera. Dapat siguro, Sir Tulfo,
Total si Attorney si Senator Tulfo sanay sa naging media man niya, naging vlogger, etc. No? Kaakibat niyan camera eh. Kahit saan ka pumunta, dapat ready ka sa camera. Dapat siguro isipin nitong mga pulis na to, lahat na aksyon na kanilang gagawin, naka-ready yung kanilang camera. Hindi pwedeng excuse, hindi sana sa dami nyo, meron man lang nag-video. Anong palusot to? Bakit di mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Ayun! Bakit nyo pinagsuot ng body cam? Kung hindi niya alam paano i-operate, pambihira naman. Walang training, Senator Tulfo. Sus, hanep sa sagot. Hindi ko alam kung sino sisisihin. Kasalanan ba niya? O kasalanan nung head nila? O kasalanan nung nagbigay sa kanila nung body cam? Kasi hindi ko naman alam ang galawan ng mga pulis no? Kung kaninong responsibilidad na dapat itinuturo yung body cam. Isipin mo, meron siyang body cam, di niya alam paano gamitin. Sinong mali dyan? May dapat managot dyan. Hindi ko sinasabing si Sir pero definitely meron. Anong silbi? Pinagsuot ng body cam tapos wala rin. Talagang sinadya mo na hindi mag-record. Hindi po, Your Honor. Pwede raw naman mag-live streaming ang camera para mapanood sa kanilang estasyon. Correct! Pwede mag-live streaming or i-video. Sabi nga, pag gusto, maraming paraan. Kapag ayaw. Ang kaso, wala naman daw nakamonitor ng mga oras na yun. Ni hindi daw alam ng kustodya ng camera na merong nagaganap na operasyon. Anong ginagawa mo noon? Gumagawa po ng presentation. Hindi po namin minomonitor ng 24 hours talaga yun. Mahiya na lang. Hindi na kailangan i-monitor. Importante lang, may naka-video. Ako hindi naman kailangan live eh. Kung wala man magmo-monitor nung live nila, at least na video, merong ebidensya. Mahirap kasi sa iba sa atin, masyado tayo nakaasa sa hearsay, yung eyewitnesses. Asa na po, gawin na nating sistema ng ating katawan na kailangan laging may forensic evidence. Video po, scientific po yan. Kayo sa mga pamilya ni Jemboy, please naman. Hot pursuit operation, di ba? Sabi nyo, inaaresto nyo si Mr. Bolivar, di ba? Yung lahat ng explanation nyo, mga hindi katanggap-tanggap. Mga pulis pa naman kayo. Sayang ang sweldo ng gobyerno sa atin. Nauna nang sinabi ng pulisya na mistaken identity ang nangyari dahil ang tunay na pakay nila noon ay arestuhin ang suspect na si Reynaldo Bolivar. Sinabi rin nilang hindi umano nila nakita si Jemboy sa bangka. Ipinakita ni Senadora Risa Ontiveros ang litrato raw ng bangka na may marka ng dugo na palatandaan aniya na sa bangka tinamaan si Jemboy. Doon pala sa bangka, binanatan na. May mga dugo na yung bangka eh. Hanggang sa malaglag, patuloy na binanatan. Yan po yung side, di umano, na pinapakita ng Senado. Humarap din sa pagdinig ang kapatid ni Jemboy na si Jessa at tiyuhin na si Nicanor Guillermo. Sinabi nilang pinagbawalan sila ng mga pulis na hanapin si Jemboy sa tubig na posible raw sanang nakapagligtas pa rito. Nababahala rin daw ang pamilya ni... Yun ang kailangan isa pa. Isa pang dapat ma-confirm. Yan po, dapat dyan mag-focus. Yung pinagbawalan silang hanapin, kung ito ay may kakatunayan, may katotohanan, na kasi nalaglag na sa pinagbabanatan, instead na hinanap, pinagbawalan pa yung kapamilya, yung kapatid at saka yung tiyuhin, hanapin. So in short, kung may katotohanan yung kanilang sinasabi, yung kanilang bintang, talagang gustong patayin. Mistaken identity or hindi mo dapat papatayin kung meron kayong operasyon na meron kayong huhulihin. Meron po talagang intent. Kung may katotohanan, may intent silang patayin. Siguro, para wala na silang sabi at wala na magsasalita. Pero dyan pa lang,
palagay ko lalabas na murder yan. Kasi may intention ng pumatay. Na hindi dapat. Kesya o hindi. Yun ang dapat tutukan ng mga senador. Doon sa yun, nagsasalita ba ng tama yung kapatid at tiyuhin o yung mga pulis ang nagsasabi na walang nangyaring ganon? Yan. Jemboy para sa kanilang kaligtasan. Hindi tayo magkakalaban. May lamit lang namin yung katotohanan. Dahil wala naman po kami lalaban sa usigati ko. Kung pera-pera lang, wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay na hinahanap pa namin yung pinabubuhay namin. Dahil mangingisda lang po kami. Lumalabas sa maraming pagsisinungaling at pag-iiwas nung hearing na may conflict of interest. At kaya ganyang kaimportante ang papel ng IAS, yung Internal Affairs Service, para may parang internal ombudsman sa loob ng PNP. Para sa GMA Ito lang po ang sa akin, ha. Sana may mangyari. Kasi ito normal na nababasa nating komentaryo. Ang Senado raw o ang Congress, puro lang hearing, wala namang nakukulong. Okay? Hindi po wala po tayong statistics kung wala talagang nakukulong, hindi po natin alam, no? Kaya lang po, ang Senado po at ang Congress wala silang kakayanang magpakulong talaga. Again, yung kanilang hearing ay in aid of legislation. Pero pwede naman nilang gawan ng paraan eh. Pwede nilang asikasuhin, pwede nilang i-recommend, pwede nilang tulungan yung pamilya ng mga biktima nang sa ganon ay may makulong. Nang sa ganon ay may managot. Indirectly, meron pong magagawa ang mga ang congressman natin at ang senador natin para makatulong sa kaso. Hindi lang in aid of legislation. Total, nandiyan na kayo eh. Nag-imbestiga na kayo. Oh. Bagamat wala kayong power, pero may mga connection kayo. May kakayanan kayo dahil sa inyong posisyon makatulong sa pamilya. Sana mangyari yan. Tita Edvi, maraming salamat po sa iyong pag-sponsor ng live na to. Thank you po. Parang Amerika na tayo, normal na lang ang baril, nakaka-alarma na. Correct. Correct, Tita Edvi. Yan po isa sa didiscuss natin. Ang isang bagay na mali at paulit-ulit nagaganap sa society. Ito po yung example ko kaninang nagkakakalyo tayo. Until such time, nagiging normal. Tingnan nyo po. Parang ngayon, normal na lang na ikaw ay may baril. Ganyan na. Pag ikaw ay nag-init ng ulo at meron kang nakainitan sa kalsada, lumalabas, pabilisan, bumunot ng baril. Wala. Nagiging normal na po yung baril. Bubunutin sa away trapiko. Bakit? Hindi lang naman ngayong administrasyon na ito. Dati na natin nakikita yan. At dahil hindi nasusolusyonan, nasasanay na tayo ng ganyan. Paulit-ulit. Hanggang sa ginagaya. So pag ikaw ay may baril, hindi ko nilalahat, pero marami sa may baril, ay ang tingin nila sa sarili nila, Diyos. So nagagaya nila yung mga nangyari dati. Pag may nakaalitan ka, bunutan mo ng baril. Basta may baril ka, bunot ka. Especially pagka hindi mo kapantay yung tao. Pag sa tingin mo, walang binatbat, bunutan mo ng baril. Kaya ang mali, pag paulit-ulit, nagiging tama. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ha? Halimbawa, yung korupsyon sa gobyerno. Alam natin mali na mali yan. Di ba? Sino magsasabi dito na tama ang kurakot na politiko? Wala, di ba? Pero dahil sanay na tayo na dati-dati pa, tanggap na natin na ang isang politiko ay mangungurap at mangungurap. So bagamat tayo galit dahil may korupsyon sa gobyerno, pero in reality, tanggap natin.
tanggap na ng bawat Pilipino na may mga korap na gobyerno. Kasi dati na nating nakikita. Kaya yung mali nagiging normal. Kahit galit tayo, binoboto natin. Bakit? Naging manhid tayo, nagkakalyo na tayo sa mga korap sa gobyerno. Pipikit tayo. Kahit alam natin ang isang tao ay mangungurap, anong sasabihin natin? Wag na po tayo magmalinis. Deep inside sasabihin natin, lahat naman yan mangungurap eh. Lahat naman yan eh. Iboto ko na to, matunog ang pangalan. Di ba? Kesa, ay wag yan, sigurado ko kurap yan. Hindi man natin aminin yan po sinasabi natin. Kaya ilan po ang nananalong magnanakaw? Ilan ang nananalong smuggler? Ilan ang nananalong nagdodroga? Ilan ang nananalong korap? Dahil manhid na tayo sa sitwasyon. Kasi paulit-ulit nangyayari sa atin. Yan po ay ang realidad ng buhay. Hindi yung babang tayo. Pangkampanya lang yun, pero hindi nangyayari sa totoong buhay. Wala dun. Nagkaroon na talaga tayo ng kulturang mali. Aminin man natin o hindi, yan na po ang sitwasyon ng mga Pilipino. Mali na po yung kulturang natutunan natin. Isa pa, wag po kayo magagalit ha. But this is reality. Wag po kayo magalit kung tinamaan kayo. Bata, tingnan nyo na lang. Nagiging society na po tayo ng marites. Whether you like it or not, ayan na po. Parang ang sigla natin sa maghapon ay magmarites. Pagkwentuhan ng ibang tao na wala namang kinalaman sa publiko. Hindi ko na iisa-isahin. Alam nyo na ibig sabihin. The next performance will start momentarily.